Hi! Hello pong muli mga kababayan. Ito po yung gusto kong pag-usapan natin ngayon. Nung about several days ago, napanood ko yung isang Senate hearing na chaired by Senator Tolentino. Yung tungkol po sa naturalization, citizen naturalization application ng isang Chinese. Okay? Magpapakabayas po ako, dahil sa totoo lang, hindi po ako pabor na madagdagan pa ang mga Chinese nationals na bibigyan ng Filipino citizenship. And the reason is obvious. Ako po, personally, wala akong katiwa-tiwala sa mga Chinese. Kaya yung mga Chinese na dito pinanganak, or yung mga galing ng mainland, tapos mag-a-apply ng citizenship. Maraming kaso, di ba mga kababayan, kung naintindihan nyo ibig ko sabihin. Ako may duda ako. May duda ako sa mga ganitong mga pag-a-apply na yan. Kasi yung applicant, ano ba yun, yung anong pangalan niya? Lee Dunwang? Anyway, tapos mayroon na siyang Filipino name, Mark Wang. Okay, magaling na siyang managalog. And according to him, he came to the Philippines when he was only 12 years old. 12 years old. So, nagkapamilya na siya dito, may mga anak, malaki na yung anak, nag-aaral na ng kolehiyo, pero hindi siya nakaranas ng, kumbaga masyadong hirap kumpara mo doon sa mga naunang mga Chinese immigrants na nagpunta dito way before, even before pa the Spanish colonization. Mga apu-apuhan dito na talaga pinanganak. Kasi ito mga Chinese, kahit na dito na sila pinanganak, dito na sila talaga nabuhay, Pilipinong-Pilipino na kuno, pero ang damdamin yan talaga, inchik na inchik yan. Never nilang gugustuhin ang kulturang Pilipino. I don't know. Meron man dyan sigurong isa, 1 out of 100 na talagang mai-embrace yung talagang kulturang Pilipino. But majority po talaga, Chinese yan. Nung kanyan gugustuhin na mapabilang sa lahing Pilipino, they are very proud of their ancestry. Hindi nila gusto ang pagiging Pilipino. Kaya lang naman sila nagpapaka-Pilipino, kailangan nila magkaroon kasi ng citizenship. Maging Filipino citizen. Kailangan nila dito yon para mamuhay sila ng buwelo, makapagnegosyo, mapayapa. You have to be a citizen of the country. Pero sabihin nyo na Pinoy? Ngayon, itong nag-apply po ng citizenship na yon, 33 years na siyang nandito sa Pilipinas nakatira. Kasi nga 12 years old pa lang siya nang dumating dito. 33 years.
Nakapagtataka na bakit ngayon lang naisip na mag-apply ng citizenship. Yung mga anak niya siguro, mga binata na, yun siguro automatic yun na natural born. Kasi dito na pinanganak. So, walang proseso ng citizenship. Siya dahil dumating dito, hindi dito pinanganak, so kailangan niyang mag-apply. Pero pinagtatakhan ko kasi, bakit sa haba ng panahon, bakit ngayon lang? Wala naman pong sanang problema. Kasi ako, yung isang napanood ko naman na nag-apply ng citizenship, isang Canadian, tuwang-tuwa ako dun sa tao, dun sa lalaki. Very proud po siya. Tumatalon siya nung na-approvean. Nakadamit pa siya ng barong, nakabarong Tagalog pa siya. Tuwang-tuwa siya, sobrang tuwang-tuwa na paniwalang-paniwala ako. Honestly, naniwala ako dun sa taong yun. Kalimutan ko lang yung pangalan niya, parang YouTuber yun eh. Yun, maniwala ako na talagang mahal niya yung pagiging Pilipino. As in, pero yun po, doon yun sa Congress ginawa eh, nung inawarda na siya ng Filipino citizenship. Tuwang-tuwa siya at very eager siya na alam mo yun, makisalamuha sa mga Pilipino na talagang ang saya-saya niya nung naging Pilipino na siya at last para sa kanya. Pero ang nabasa ko doon sa mga congressmen, parang hindi sila natuwa. Parang hindi nila welcome. Yung iba, hindi nila iba yung excitement nung Canadian kaysa doon sa mga Pilipino na, di ba dapat ako, I will feel proud, matutuwa ako na mayroong ganyan na ibang lahi na nagugusto sa kultura natin, gusto maging Pilipino. Nakakatuwa yan, di ba? Lalo mga puti na dati-dati generally ang tingin sa atin ng mga Western, mas mataas sila. Mababa tayo. Pero when it comes to the Chinese, parang mabigat sa loob ko. Mabigat sa loob ko kasi hindi ko po nakikita sa kanila. Hindi ko nakikita sa kanila, hindi ko nararamdaman sa kanila yung talagang yung pagiging Pilipino. Alam nyo, kung ako ang magbibigay ng requirement para sa isang nag-a-apply ng Filipino citizenship, hindi lang po hindi ko lang titingnan doon sa marunong siyang managalog, yung test sa kaalaman niya sa kultura. Hindi lang yun. Isang importante po na gagawin kong test sa kanya bago siya makakuha ng citizenship ay dumaan siya sa military training. Babae man o lalaki. Military training. Doon ko yun makikita. Kailangan ang kalooban niya, ipaglalaban niya yung bansa natin. Hindi yung basta nag-apply. Tapos tanungin mo, pakantahin mo lang ng lupang hinirang? Okay na? Pledge of Allegiance? Okay na? Pakantahin mo ng Tagalog? Okay na? Hindi. Para sa akin, hindi. Yung kakain ng balot ng adobo? Okay na? No way. Doon ko makikita sa kapag dumaan siya at maipasa niya yung patriotic test.
Kasi gusto mo maging Pilipino eh. Kailangan ipaglalaban mo Pilipinas, hindi yung bansa mo dati. Kasi dito sa Senado nung tanong ni mga huling tanong ni Tolentino, kung papipiliin ka pag nagkagera daw, kung sakaling nagkagera between China and the Philippines, saan ka papanig? Yun ang tanong ni Tolentino. My God, ang babaw. Kasi po ang dali-dali namang sagutin nyo ng Pilipinas. Diba? Kasi nga, nag-a-apply ka ng citizenship, eto binibigyan ka ng test. Ang daling sagutin. Mamahalin, alin ang kakampihan mo? China o Pilipinas? Natural, sasabihin mo Pilipinas, alangan man China. Tapos si Bato de la Rosa, magtanong din. Ganun pa rin yung tanong. Alin daw ang mas matimbang sa puso niya, China ba o Pilipinas? Alangan man ay sagot niya China, hindi siya papasa. Naturally sasagot nun Pilipinas, tapos okay na. Ganun lang. Ang cheap. Ang babaw naman nun. Kung ako magbibigay ng exam dyan sa mga gustong mag-apply ng Filipino citizenship, ipapatrain ko yan sa military. Mga 6 months to 1 year. Yung parang nag-CAT ka, nag-ROTC. ROTC. Ewan ko itong mga anak ng Chinese sa mga high school nila, yung mga Chinese high school dito sa Pilipinas, kung mayroon silang CAT. Siguro ko naman, dahil yan ang DepEd. Pero kasi may pamangkin ko na ang tatay ay talagang Chinese. Pati apelido na at pangalan niya Chinese. Pinag-aral sa Chinese school. Nag-graduate sa Chinese school. Pero hindi ko siya nakitang nag-CAT. Hindi ko pa nga natanong ang kapatid ko kung may CAT ba doon sa Chinese high school na yon. Puro Chinese ang nag-aral doon. Kasi kung wala, kung hindi sila dumaan ng CAT, ROTC, itong mga kabataang Chinese na dito ipinanganak, dito nag-aral, dito namumuhay, hindi ko talaga pwedeng pagtiwalaan yan sila. Ako, hindi ko kititiwalaan na ipagtatanggol nila ang Pilipinas. Ang ginagawa ng mga yan dito, isusubo lang sa gera yung mga Pilipino. Pero sila, ayahay sila. Negosyo-negosyo lang sila, sarap-sarap buhay nila. Pero hindi nila tayo ipaglalaban. Tayo ang makikipaglaban para maayos ang buhay nila. 'Di ba? Naintindihan nyo ang ibig ko sabihin? Kung ako ang magbibigay ng exam dyan sa mga gustong mag-apply ng Filipino citizenship, magiging mabigat po ang panuntunan ko. Hindi basta dapat maging ang pagiging Pilipino. Hindi basta kung sino lang ang papasok dito, magbabayad lang, okay na? Hindi pwede. Mabigat. Sa Amerika nga, hindi ka basta-basta ma-issuehan ng citizenship doon. Marami ka pagdadaanan ng mga tests. Dito sa Pilipinas, parang okay lang. Kaya yung nag-apply na yun nung tinanong nga siya nung senador kung pag nagkagera ba ang China at Pilipinas, saan siya kakampi? Nag-a-apply ka ng citizenship, ang tagal niyang sumagot. Ang tagal
bawal sumagot. Nandito tayo sa panahon na nagkakagirian tayo with China. Sinasakop tayo, hinaharas tayo. Tapos eto may nag-a-apply ng Chinese na nag-a-apply ng Filipino citizenship. Mag-isip-isip tayo. Ang gusto lang naman niya mga inchik na yun dito, magnegosyo. Maghakot ng pera. Tingnan mo, sino ba ang mayayaman dito? Mga inchik, di ba? O tayo mga Pilipino, ano? Mga empleyado lang nila. Hakot na nila lahat ang mga negosyo. Pinagkaisahan na nila eh. Kumbaga, tayo, wala na tayong ang chances natin sa pagnenegosyo dito eh, very slim na. Dahil mayroon silang organisasyon eh. Noon pa yan, noong panahon pa, organisado sila dito. Na sila lang. Sila. Get me? So, yun lang po. Inilalabas ko lang yung ano ko. Okay, thank you very much for watching and tandaan po natin, wag po natin bastang ipamimigay ang biyaya ng ating bansa. 'Di ba? Maging kayamanan o citizenship para sila ay maging komportable dito. Hindi natin alam kung hindi ako naniniwala na puro legal ang negosyo ng mga 'yan. Ang bilis ang pag-aasenso? I don't think so. It's either na talagang dinudugas nila ang gobyerno natin sa mga taxes or mayroon yan mga ibang mga illegal. Duda ko yun duda ko. Okay mga kababayan, lagi po nating tatandaan na mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Peace.